Kaya yung nakita ko kaninang bastos na, bagong bastos na nag-come out, solo parents pa din. Kaya nga eh. Ano yung No? gaya-gaya? Hindi, parang yung solo parents, bakit nasa-single out? At parang, Yeah. kasi 90%, 95% na solo parents babae. Mm. At bakit nila naiisip kagad na malulungkot yung mga yun? Kaya nga. Totoo. Oo. Kapag wala bang partner, malungkot agad, that's a misconception, di ba? It is. Yeah. Saka dapat talaga dapat talagang baguhin na ang pangangampanya. Bawal na ang bastos Mm. dahil pagyurak yun dun sa paghihirap ng mga kababaihan Mm. na ipaglaban ng karapatan na bumoto. At lalong madi-discourage yung mga babae na kumandidato, no? Kung kandidato naman ang nilalait mo, no? Kasi sa 10 kandidato, 8 ang lalaki. 2 lang ang babae. Yeah. So talagang in the first place, ang konti-konti ng kumakandidatong babae. Lalong madi-discourage sa ganitong kalakalan, di ba? Iniisip ko tuloy, wala kayang mga strategies tong mga local politicians na to? Kasi kung meron, lumalabas ba doon sa mga pag-aaral nila na nakakatulong sa awareness, sa popularity nila, yung mga bastos campaigning? Bakit parang sunod-sunod? Normally kasi sa lokal, lalo na pag sorties, sometimes talking points na lang yan, ano? Siguro, meron din naman silang strategists, pero either yung strategists, mga misogynists and sexists din. Yeah. Oo, karaniwan lalaki, no? Hindi naman ako feminazi, pero Pero dumadalas eh. oo, yun nga. Yeah. So, at feeling nila tumatawa at kasi nanalo si Duterte at naging popular, no? At the end of his term, kahit na ginagawa niya yun. So, naging template siya ng mga kumakandidato. Diba? Pero kung kumakandidato pa lang ginagawa na ito, ano pa ang pwede nilang gawin pagka nasa pwesto na?